isaba ko muna si Inday Sara sa inyo. Ano? Jailbreak na daw si Pangulong Duterte. Mukhang lalaya na ang dating Pangulo, ha? Oh, wag kalimutang mag-like, sabi ni Gracious Grace. Banat, BP! Ayan, muna tayo doon sa ICC. Ayan, punta daw po sila sa ICC. Naku po, mukhang nararamdaman, naaamoy ko na ang dating presidente ay lalaya na po. At yun po ay ang sabi ng kanyang anak na si Vice Presidente, i-jailbreak na daw. Pagkakaintindi ko dito, mga boss, sirain na, palayain na, itakas na. Dito, pare, walang hane, sabi ni Jocelyn Manalo. Madami mananagot dyan, maniwala ho kayo. Attorney, disappointed po kaming Jesus is Lord na aming pastor nanungulimbat ng pera. Diyos niya pala ang pera. Sino ba yun sa Jesus is Lord? Si Boy Dila? O, mamaya natin pag-usapan si Boy Dila. Game! Lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin? Jailbreak na yan natin. Naku, ayan na. Palabas na ho ang dating Pangulo. Matagal pa ho eh. Naku, naaasa na naman ho yung mga DDS dito. Tigilan na po natin yung pagpapaasa doon sa mga DDS. Kawawang-kawawa na ho. Biruin mo sa araw-araw ho na ginawa ng Diyos, yung totoong Diyos ho. No, lalabas na si dating Pangulong Duterte. Kaya naman po, yung mga DDS, lagi po ang komento, nako, eto na. Salamat po, Panginoon. Paulit-ulit na silang ganun. Thank you, Lord. Lalabas na. Pagkatapos ng araw, ganun pa din ho. Wala pa din hong lumalabas na dating Pangulo. Di ba? Aminin na ho natin sa kanila yung totoo. Naaabot siguro ho yan, mga kababayan, ng 8 hanggang 10 taon. No? Aabot ng 8 hanggang 10 taon. Maliban na lang, sabi ni Foods Montenegro, kung lalabas ng nakagarapon daw. Ayan, medyo mapapaaga. No? Medyo mapapaaga. Hindi ho hindi naman sinasabi ni Foods Montenegro na bibitayan or whatever. Syempre, ang dating Pangulo ho, mga kababayan, alam naman po natin na yung kanyang edad malapit na din ho. Di ba? Hindi, real talk lang ho tayo. Huwag tayong sugarcoat na, naku, matagal pa yan. Ang buhay po natin, mga kababayan, siguro, buenas ka na, maka 90 ka, maka 85 ka. Mas madami pa nga yung nagsasabi, sana mas mabuhay pa ng matagal ang dating Pangulo. Kaya lang, ang gusto nila maghirap pa, kumbaga, panagutan pa yung mga nagawa daw ho, di umano, nung siya ay nanunungkulan. Jamin Jack, Manchurian Pinoy, sabi dyan na matitigok si Tanda. Hindi, tsaka ho, yung mga pagpapaasa nila, madami hong mga bugok na mga DDS No? Madami hong mga bugok na DDS na, naku, lalabas na ko, sabi ni Sara Duterte, lalabas na. Madali hong mapaniwala. Kawawa naman. Di ba? Kawawa naman ho yung mga yun. Tapos ipagmamalaki pa, yayabangan pa tayo. Oy, lalabas na. Pagka lumabas siya, yari kayo. Hindi na nga ho makalakad. Di ba? Ano ba ibig sabihin ng Vice Presidente dito? I-jailbreak na yan natin lahat. Sirain na, itakas na, pakawalan na. Nalimutan naman ni Buday yung gamot niya. Wala, hindi na makakalabas yan dahil sa dami ng magrereklamo sa kanya. Lahat. Yung ilan bumoto kay PRD? 16 million. 16 million na yan. 16 million. Isa ako sa bumoto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. No po? Isa ako sa bumoto kay dating Pangulong Duterte. Isa din po ako sa bumoto sa 32 million, mga kababayan, kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Kaya lang isa din ako doon sa mga taong wala ng suporta sa kanila. Nagsawa na, tinabangan na ho ng suporta sa kanila, mga kababayan. Tingnan nyo naman paulit-ulit na lang po tayo ng ganun. Di ba? Sinimulan nila ng puro kasinungalingan, sinimulan nila ng puro banat. Nakita nyo ho? Sinimulan nila yung mga paninira kay Pangulong Bongbong Marcos nang walang mga katibayan. Aray ko po.
nalaglag o nalagasan ho, mga boss chipa mo sir, ng sandamakmak. Di ba? Na bumoto sa kanila. Sabi, yan, pati po si Sir Melsky, 8525. Same here, isa din ako sa bumoto sa Duterte 2016, 2022. Pero yung mga nakikita nating kilusan at galawan nila, nakakadismaya ho. Kung ikukumpara nyo po sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, eto, ano ang Pangulo? Di ba? Nagtatrabaho. Ano ang hinahagilap? Yung mga korap, yung mga magnanakaw sa bayan. Ayan, nakapokus. Sabi nga nung iba, si Pangulong Bongbong Marcos, nakapokus pa lang. Sa flood control pa lang yan. Wala pa yung mga tulay, wala pa yung mga kalsada, wala pa yung iba't ibang pwedeng pagnakawan ng mga politiko natin. Sabi ni Arnel Plaza Vlog, winidraw ko na ang boto ko kay Duterte. Sabi ni Arnel Plaza Vlog, hindi ko binoto si Amy 2025 pero nung 2019. Talagang mauubusan ho ng tong mga to. Supporter. Ngayon nga ho mga kababayan, ang pwede po nating pagbasihan nung bilang na lang po ng DDS, yung boto po ni Bongo at yung boto po ni Bato de la Rosa. Halos nasa 20 million na lang po. Diba 32 million dati ang mga DDS, ang mga sumusuporta sa DDS nung 2022 election dahil 32 million ang nakuha ni Inday Sara Duterte. Kung napakabuo pa noon, no? Kung yung bilang na yun ay kumpleto pa din ho. Malamang Bongo at Bato de la Rosa, siguro si Bongo aabot yan ng mga 36 million. Kung buo pa din yung 32 million. Di ba? Plus 4 million yung supporter ni Pangulong Bongbong Marcos dahil nga daw may napala sila doon sa malasakit ni Bongo. Si Bato, baka 32 million o 33 million ang kalalabasan niya. Kasi ako, boboto din ho ako eh. Di ba? Iboboto ko ulit ko itong si Bato at si Bongo. Kasi supporter pa rin ako. Pero hindi na. Bumaba na ho. From 20, naging 20 million na lang ho. Yan na lang po ang nakikita ko ho, mga kababayan. Na bilang ng mga yan. Kaya kung sakali na magkaroon ng eleksyon 2028 at ang pambato nila, si Inday Sara Duterte at si Amy Marcos sa pagka-vice-presidente at ang makakalaban ho, mga bossing, kung lang kung lang, alam kong napakalayo pa ho, pero kung ang makakalaban nila, Risa Ontiveros sa pagka-presidente at tapos vice-presidente ay itong si First Lady Liza Marcos, babae puro babae ho ang maglalaban kung sakali wala ho. Kasi yan, stuck na ho sila sa 20 milyones eh. Yung dalawa, pag nag-combine ho at pag nag-join force ho yung mga yan. Di ba? Pag nag-join force ho, ang kakamping at ang pulahan, naku po, mga kababayan, aray ko, lalagpas ng 40 milyones. So, 20 million versus 40 milyones. So, dahil po, siyempre, nakikita ng mga kakamping yung pagtatrabaho talaga ni Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, susuporta. Kung sakali maging vice man, kung sakali man na maging vice ni Risa Ontiveros, si First Lady Liza Marcos, susuportahan din po. No, kaysa naman mapunta kay Amy Marcos, mga bossing. Di ba? Lahat ng sinabi noon ni Kaper Silapid ay naging totoo. Sabi ni Mariano Jubilo, napanood ko yata yan. Yung itinalaga, yung mga yung mga Supreme Court daw. Di ba? Naalala niyo yun? Itinalaga daw ho yung mga Supreme Court para daw po pagre-ready, paghahanda kay Inday Sara Duterte. Kayo doon sa ICC detention center. Plano yata manggulo. Plano yata manggulo, mga kababayan. Di ba? Magpupuntahan daw po yung 16 million. Kaso ilan lang ho kayo dyan. Lalong-lalo na dyan sa ICC, anak ng tokwa. Sa sobrang galit niya ni Maharlika sa inyo ibinubuko na kayo ni Maharlika Di ba? Ano sabi ni Maharlika, mga bossing? Ang sabi ni Maharlika, eto nga wala nang 500.
yung nagpupunta dito sa ICC, kakaunti na lang ho, mga kababayan. Paano magja-jailbreak? Ang mas maigi pa,